Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Isang maulang umaga sa ating lahat, mga kasulidra. Malugod ko kayong binabati sa ating muling pagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa ating kasulidra morning devotion. Isang paalala o pagpapala ang panibagong umaga na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Isang pagkakataong upang siya ay muling sambahin, pasalamatan at makinig sa kanyang mga salita. Sa gitna ng mga hamon, responsibilidad at iba't ibang pagsubok na ating kinaharap, naway magsilbing matibay na pundasyon ang ating pagninilay sa salita ng Diyos, tulad ng isang bahay na itinayo sa ibabaw ng matibay na bato. Ang ating buhay ay magiging matatag kapag ang Panginoon ang ating sandigan at ang kanyang mga salita ang ating sinusunod. Kaya ihanda natin ang ating mga puso at isipan. Iwan muna natin ang ating mga alalahanin at ituon ang ating pansin sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo na buksan niya ang ating isip upang maunawaan ang kanyang mensahe at palakasin ang ating pananampalataya upang maisabuhay natin ang kanyang kalooban sa buong maghapong ito. Maligayang pagdalo sa The Solid Rock Morning Devotion, at naway pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos habang tayo ay nakikinig at nagbubulay-bulay sa kanyang mga salita. Manalangin tayo, mga kasolidra. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto kami sa maulang umaga upang Ikaw, Diyos, ay sambahin, pasalamatan sa iyong muling pagising sa amin sa umagang ito. Panginoon Jesus, dalangin ko, Panginoon, na sa umagang ito ang iyong mga anak na patuloy na magsipasok sa kanilang trabaho dahil unang araw ng linggo ngayon, Lunes. Ingatan mo po sila, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe patungo sa kanilang trabaho dahil madulas ang kalsada dahil maulan. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan, sa mga aksidente, Panginoon. Lalong-lalo na kung sila, O Diyos, ay nagmamaniho ng kanilang mga motorsiklo. Gabayan mo sila. Samahan mo po sila sa kanilang pagbabiyahe, O Diyos, upang ligtas sila sa anumang kapahamakan. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga estudyante mag-aaral dahil ngayon po ay pasukan, unang araw ng pasukan ng mga estudyante sa kolehiyo, Panginoon. Ingatan mo sila, O Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan sa baha
Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na mag-iingat sa kanila. Panginoong Hesus, gayon po sa mga guro na magsisipasok, ingatan mo po sila, Panginoon. Panginoong Hesus, dalangin ko rin ang iyong mga anak na mga magsasaka. Maraming salamat dahil umulan, makapagpananim na po sila sa kanilang mga pananim dahil meron ng maraming tubig sa kanilang sakahan. Ingatan mo po ang iyong mga anak na ito. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na mangingisda. Patuloy niyo po silang samahan kung sila man ay nasa laot ng karagatan upang mangisda, maghanap buhay. Ingatan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa mga panganib, Panginoon. Panginoon Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Abutin mo po sila, O Diyos, sa kanilang mga kalagayan ngayon. At pagalingin mo sa kanilang karamdaman. Panginoon Hesus, nagpapasalamat po ako sa mga biyayang patuloy mong pinagkaloob. Ang mga nagbibigay, Panginoon, na walang sawang sumusuporta sa iyong mga salita, ay patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan. Bigyan mo sila ng kalakasan, O Diyos, upang ang kanilang buhay ay patuloy na makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ng pagsusuport, Panginoon, sa mga gawain ng iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Yun. Ang matapang pagpapahayag kay Kristo. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulayan ngayong umaga, mga kasolidra. Matthew 10, talatang 32. Ito po ang sinasabi, sa bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kasolidra, sa panahon ngayon, maraming tao ang nahihiyang ipahayag ang kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Madaling sabihin na tayo ay Kristiyano kapag tayo ay nasa loob ng simbahan kasama ang mga kapatid sa pananampalataya o nasa Bible study, di ba? Ngunit kapag tayo ay nasa paaralan, no, sa ating opisina, sa ating komunidad, o kasama ang mga taong hindi naniniwala kay Kristo, marami ang natatakot na magsalita tungkol sa Kanya. Ang ilan ay natatakot na pagtawanan, natatakot silang husgahan o ituring na kakaiba. Ngunit ang mensahe ni Jesus, mga kasolidra, ayon sa Matthew 10, ay malinaw. Ang kabanatang ito ay tungkol sa pagsusugo niya sa kaniyang mga alagad upang ipangaral. Ipangaral ang mabuting balita. Binalaan niya sila na makakaranas sila ng pag-uusig, pagtanggi, o paghihirap. Gayunpaman, sinabi rin niya na huwag silang matakot sapagkat ang Diyos ay kasama nila. Sa gitna ng mga babalang ito, ay ibinigay niya ang napakahalagang pangako. Ang pangako na ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit.
Napakagandang pangako, mga kasulitra. No? Napakagandang pangako para sa bawat tunay na mananampalataya. Una, mga kasulitra, ang pagkilala kay Kristo ay hindi lamang salita, kundi pamumuhay. Pamumuhay, ha? Hindi sapat na sabihin lamang na ako'y Kristiyano. No? Ako'y Kristiyano. Hindi sapat po yun. Ang tunay na pagkilala kay Jesus ay makikita sa ating mga gawa, sa ating pananalita, sa ating pag-uugali o mga pagpapasya sa buhay. Kapag kinikilala natin si Kristo, pinipili nating maging tapat kahit mahirap. No? Pinipili natin maging tapat. Kinikilala natin si Kristo, nagpapatawad tayo kahit nasaktan. Umibig tayo kahit hindi tayo minamahal. Sumunod tayo sa salita ng Diyos kahit ito ay taliwas sa ginagawa ng marami. So ang ating buhay, ang pinakamalakas, mga kasulidrak, no? Ang ating buhay ang pinakamalakas na patutuo tungkol kay Kristo. Pangalawa, ang pagkilala kay Kristo ay nangangailangan ng katapangan. Katapangan. Hindi pinangako ni Jesus na magiging madali ang pagsunod sa Kanya. Sa katunayan, sinabi niya na maaaring usigin, kutyain, o tanggihan ang Kanyang mga tagasunod. Maraming Kristiyano sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nanatiling matatag kahit sila ay inuusig. Ang kanilang katapatan ay nagpapatunay na si Kristo ay higit na mahalaga kaysa sa anumang pansamantalang pagdurusa. Sa ating panahon ngayon, mga kasulidra, maaaring hindi tayo inuusig ng pisikal. Ngunit maaari tayong makaranas ng pangungutya, diskriminasyon, pagkawala ng mga kaibigan, o pagtanggi dahil sa ating pananampalataya. Gayunpaman, mga kasulidra, tinatawag tayo ni Jesus na maging matapang. Pangatlo, ang pagkilala kay Kristo ay araw-araw na desisyon niya, mga kasulidra. Araw-araw na desisyon. Hindi lamang ito ginagawa tuwing linggo kapag may church activity. Araw-araw, tayong binibigyan ng pagkakataon ipakita na tayo ay kay Kristo. Kapag tayo ay tapat sa ating trabaho, kapag tayo ay hindi nandaraya, kapag tayo ay tumutulong sa mga nangangailangan, kapag tayo ay nagsasalita ng katotohanan, kapag tayo ay namumuhay ng may kabanalan. Dito ipinapakita natin sa mundo na si Jesus ang ating Panginoon. Pangapat, ang pinakamalaking gantimpala ay ang pagkilala ni Kristo sa atin. Napakasarap yan, mga kasulidra, kapag tayo'y kinikilala ng ating Panginoon. Napakahalaga na nang sinabi ni Jesus, kikilalanin ko rin siya sa harap ng aking Ama. Diba? Pag kinikilala tayo sa harap ng ating Ama, ako, napakasarap, mga kasulidra. Isipin natin, ang dakilang araw ng paghuhukom. Hindi ang opinyon ng tao, ha? Hindi ang opinyon ng tao. Ang pinakamahalaga, kundi ang sasabihin ni Jesus tungkol sa atin. Wala nang hihigit pang karangalan kaysa marinig ang Panginoon na kinikilala tayo bilang Kanyang mga tapat na tagasunod. Ha? So, ang pagkilala ni Kristo ay nangangahulugan ng
pagtanggap ng kanyang kaharian. Ha? Pagtanggap ng kanyang kaharian, tinanggap niya tayo. No? Buhay na walang hanggan. Oh, di ba? Nangangahulugan niya ng buhay na walang hanggan. Nangangahulugan ng pakikisama sa Diyos magpakailanman at walang hanggang kagalakan sa kanyang presensya. 5, huwag ikahiya si Kristo, mga kasulidra. Maraming tao ang handang ipakita ang kanilang tagumpay, ang kanilang propesyon, yaman, at mga kahilingan o kinahihiligan. Ngunit paano naman si Jesus? Hindi natin dapat ikahiya ang Panginoon na nagkatawang tao, mga kasulidra, para sa atin. No? Namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. At muling nabuhay upang bigyan tayo ng pag-asa at patuloy na namamagitan para sa atin. Kung hindi ikinahiya ni Jesus ang mamatay para sa atin, mga kasulidra, huwag din natin siyang ikahiya sa ating buhay. Ang Matthew 10:32 ay paalala na ang pananampalataya ay hindi dapat manatiling pribado lamang. Ang isang tunay na alagad ay mas lakas o may lakas ang loob na ipahayag si Kristo sa pamagitan ng kanyang pananalita, sa kanyang karakter at sa pamumuhay. Maraming hindi tanyag sa mata ng mundo. Ngunit kung kinikilala natin si Kristo, tayo ay haharap sa Ama. Sapat na iyon, mga kasulidra. Sapat na iyon. Ang pinakamahalagang pagkilala ay hindi mula sa tao, kundi mula sa ating Panginoong Hesukristo. Naway maging matatag tayo sa ating pananampalataya, mga kasulidra. Sa bawat pagkakataon, piliin nating ipakita na tayo ay kay Kristo. Huwag tayong matakot sa opinyon ng tao, sapagkat ang gantimpalang naghihintay sa mga tapat ay walang hanggan. Mga kapatid, mga kasulidra, tandaan natin na ang buhay Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa paniniwala, kundi sa hayagang pagsunod at matapang na pagpapahayag kay Jesus. Ang bawat araw ay pagkakataon upang kilalanin siya sa ating mga salita, kilalanin siya sa ating mga gawa at pamumuhay. Kapag nanatili tayong tapat hanggang wakas, matutupad ang dakilang pangako ng Panginoon. Nakikilalanin niya tayo sa harap ng Ama sa langit. Ito ang pinakadakilang karangalan at pag-asang dapat nating panghawakan, mga kasulidra, habang tayo ay namumuhay para sa kanyang kaluwalhatian. Ito ngayon ang hamon para sa ating mga kasulidra. Mga kasulidra, mga kapatid ko kay Kristo, ang Matthew 10:32 ay malinaw na paanyaya na maging matapang sa ating pananampalataya. Huwag nating ikahiya ang Panginoong Hesukristo sa anumang sitwasyon. Sa halip, ipakita natin sa ating mga salita, sa ating kilos at pamumuhay na tayo ay tunay niyang mga alagad. Ngayong linggong ito, mga kasolidra, hamunin natin ang ating sarili na matapang na ipahayag ang ating pananampalataya kay Kristo sa ating tahanan, sa ating paaralan, sa ating trabaho, o sa ating komunidad. Mamuhay ng may katapatan, kabanalan at pag-ibig upang makita ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Manindigan, mga kasolidra, manindigan sa katotohanan
ng salita ng Diyos kahit hindi ito popular o tanggap ng nakararami. Magbahagi ng mabuting balita na kahit isang tao at maging daluyan ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Huwag matakot mga kasolidad. Huwag matakot sa opinyon ng tao. Kundi higit na hangarin ang pagsang-ayon at pagkilala ng Panginoon. Alalahanin natin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa papuri ng mundo, kundi sa katapatan nating sumunod kay Kristo. Darating ang araw na tayo ay haharap sa Diyos at ang pinakadakilang gantimpala ay marinig ang kanyang pagkilala sa atin sa harap ng Ama. Kaya't maging matapang, maging tapat, at huwag kailanman ikahiya si Hesukristo. Ipaglaban natin mga kasolidra ang ating pananampalataya sa pamagitan ng isang buhay na lubos na nakasentro kay sa Kanya. Sapagkat ang mga kumikilala kay Kristo ngayon ay kikilalanin din niya sa Kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat sa iyong banal na salita na nagpapaalala sa amin na huwag naming ikahiya ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat sa kanyang dakilang pag-ibig, sa kanyang sakripisyo sa krus at sa mga pangakong kikilalanin niya sa harap ng Ama ang mga tapat na kumikilala sa Kanya. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataong kami ay natatakot, nag-aatubili o nanahimik sa halip na ipahayag ang aming pananampalataya. Linisin mo ang aming puso at isip, alisin ang anumang pag-aalinlangan, takot at kahihiyan. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu upang magkaroon kami ng lakas ng loob na maging tapat na mga saksi ni Kristo saan man kami ilagay. Tulungan mo kaming ipakita ang iyong pag-ibig sa pamagitan ng aming mga salita, kilos at pamumuhay. Naway makita ng aming pamilya, mga kaibigan, mga katrabaho at ng aming komunidad ang liwanag ni Kristo sa aming buhay. Gawin mo kaming kasangkapan ng iyong kapayapaan, pag-ibig at katotohanan upang marami pang tao ang makakilala at sumampalataya sa iyo. Dalangin din namin ang mga kapatid naming dumaranas ng pag-uusig, pangungutya at iba't ibang pagsubok dahil sa kanilang pananampalataya. Palakasin mo sila, ingatan at patuloy na patatagin ang kanilang loob. Ipaalala mo sa kanila na ang kanilang katapatan ay hindi walang kabuluhan at may dakilang gantimpalang naghihintay sa iyong presensya. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pamilya. Pagpalain mo ang bawat tahanan ng pagmamahalan, pagkakaisa at pananampalataya. Ingatan mo ang aming kalusugan, gabayan ang aming mga gawain, at pagkalooban kami ng karunungan sa bawat pasyang aming gagawin. Pagpalain mo rin ang aming simbahan, ang aming mga pastor, mga pinuno, at lahat ng naglilingkod sa iyong ubasan. Patuloy mo silang gamitin, O Diyos, upang maipahayag ang mabuting balita sa maraming tao. Habang kami ay maghihiwalay sa araw na ito, samahan mo kami sa aming paglalakbay. Bigyan mo kami ng tapang na ipahayag si Kristo, hindi lamang sa aming mga labi, kundi higit sa lahat sa aming pamumuhay. Naway maging tapat kami hanggang wakas upang sa takdang panahon ay marinig namin ang iyong tinig na kumikilala sa amin sa harap ng Ama. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian ay aming iniaalay sa iyo lamang.
sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming tagapagligtas at Hari, kami ay dumadalangin. Amen at amen.